ばく道は窓空と Sa mundong ito, mayroong 9 na uri ng nilalang na magkasamang namumuhay, ang mga Dragonoot, Elf, Onifolk, Dwarf, Demonkin, Dark Elf, Centaur, Beastfolk, at mga tao. Sa pagsisimula ng ating kwento, nagsimulang maglakbay ang ating bida bilang isang adventurer, dala ang layuning mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa isang village, agad niyang napansin ang hindi pantay na pagtrato ng ibang mga nilalang sa mga tao. Doon ay dumiretso siya upang magparehistro bilang adventurer at ipinakilala ang sarili bilang si Light. Dahil ito ang kanyang unang beses, ipinakita ni Light sa receptionist ang kanyang gift na tinatawag na Unlimited Gacha. Sa kanyang palad ay lumitaw ang mga kristal, at nang pindutin niya ang gitna, umikot ang kanyang gacha skill at naglabas ng isang baraha. Kapag binigkas ang salitang release, maaari niyang isamon kung anuman ang nilalaman ng barahang iyon. Subalit kahit ilang ulit siyang mag-roll, puro walang kwentang bagay lamang ang kanyang nakukuha. Dahil dito, siya ay napabilang lamang sa pinakamababang ranggo, ang rank F. Tinanong ni Light kung anong uri ng trabaho ang maaari niyang kunin. Itinuro naman ng receptionist ang bulletin board kung saan nakapaskil ang mga trabahong angkop para sa kanyang ranggo. Subalit nang subukan niyang basahin ito, napansin niyang hindi niya maintindihan ang mga nakasulat. Sa village na yon, kakaunti lamang ang may kakayahang magbasa at magsulat. Dahil dito, binanggit na lamang ng receptionist ang mga trabahong maaari niyang pagpilian, gaya ng pangongolekta ng kahoy, paghakot ng lupa, at iba pang simpleng gawain. Sa mga sumunod na araw, buong pusong nagsumikap si Light sa kanyang mga trabaho upang kumita ng pera. Bagamat mabibigat at nakakapagod ang mga gawain, kakaunti lamang ang kanyang kinikita, sapat lang upang makaupa ng isang kwarto para sa isang gabi. Ngunit hindi nagtagal, agad na sinalubong si Light ng kamalasan nang makasalubong niya si Wolf, isang aroganteng adventurer. Ipinagpilitan ni Wolf na nadumihan daw ni Light ang kanyang damit, at dahil dito ay pinilit niya itong magbayad. Sinubukan ni Light na magmakaawa at ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit tinadyakan lamang siya ni Wolf at walang awang kinuha ang pouch na naglalaman ng lahat ng kanyang pera. Hindi inaasahan ni Light na may isang elf na lalapit at mag-aalok na tulungan siya. Nang makita ng elf ang takot at panghihina sa mukha ni Light, marahan niya itong niyakap upang ipadama na ligtas na siya at wala nang dapat ikatakot. Ipinaliwanag ni Garu the Wolf na ang kanilang samahan ay kumakatawan sa 9 na races na nilikha ng goddess. Isa-isa ring nagpakilala ang mga kasapi ng grupo, si Sasha na isang elf, Dragon na isang Dragonoot, Diablo na mula sa lahing Demonkin, Oboro na isang Onifolk, Naano na isang Dwarf, Sean na isang Dark Elf, at Santor na isang Centaur. Dahil ang tanging kulang na lamang sa grupo ay isang human, kinumbinsi nilang sumali si Light. Ipinaliwanag nila na ang layunin ng Concord of Tribes ay wakasan ang diskriminasyon sa pagitan ng mga lahi at itaguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Napuno ng galak si Light nang malaman niyang kailangan siya ng grupo. Taos-puso siyang nagpasalamat dahil tinanggap siya bilang bagong kasapi ng Concord of Tribes. Sa mga sumunod na pangyayari, nakasama na ni Light ang kanyang mga kagrupo sa iba't ibang misyon. Gayunpaman, dahil mas mahina siya kumpara sa kanila, madalas siyang tulungan at iligtas ng kanyang mga kasamahan. Kitang-kita kung paano siya iniingatan at pinoprotektahan ng grupo, lalo na ngayon na nasa loob sila ng Abyss, ang pinakamalaki at pinakamapanganib na dungeon na kilala sa buong mundo. Habang abala si Light sa paghahanda ng tsaa, nagulat siya nang biglang sabihin ng kanyang mga kasamahan na tatanggalin na siya sa kanilang party. Labis ang kanyang pagkagulat at hindi makapaniwala sa narinig, sa isang iglap, tila nagbago ang ugali ng mga miyembro ng Concord of Tribes. Ang dating mga ngiting puno ng pagkakaibigan ay napalitan ng mga matang puno ng pagdududa at pag-ayaw na parabang diring-diri na sila sa kanya. Unay inisip ni Light na isa lamang itong biro, ngunit agad nilang nilinaw ang katotohanan. Ipinahayag nila na ang tanging dahilan kung bakit siya tinrato ng maayos noon ay dahil sa utos ng isang nakatataas, isang taong may interes sa kanyang gift. Ngunit ngayon na napag-alaman ng mga superior na hindi pala siya isang tunay na maestro, tuluyan na nila siyang binasura at binaliwala na parabang wala na siyang halaga. Nabalot ng matinding takot si Light nang ipag-utos ni Draco na siya ay patayin, alinsunod sa utos ng mga nakatataas na huwag na siyang hayaang mabuhay. Ilang sandali pa, walang awang sinugatan ni Garu ang kanyang mukha gamit ang matatalas nitong bakal na claws, dahilan upang bumulwak ang dugo sa kanyang pisngi. Sa gitna ng matinding sakit at takot, pinilit ni Light na tumakbo palayo, ngunit agad siyang tinamaan ng pana ni Sasha, na tumama sa kanyang hita. Habang siya ay nakahandusay, naririnig niya ang halakhakan ng mga miyembro ng Concord of Tribes, tila tuwang-tuwa sa kanyang paghihirap. Patuloy siyang sinisipa at tinutulak habang halos mawalan na siya ng ulirat.
Sa desperasyon, pilit siyang gumapang palayo hanggang sa hindi inaasahan, lumitaw ang isang teleportation magic trap. Sa isang iglap, nilamon siya ng liwanag at nawala mula sa kanilang paningin, dinala sa ibang palapag ng abyss, malayo sa kamay ng mga nagtaksil sa kanya. Doon, habang nagbabalik tanaw, naalala ni Light ang dating ipinakitang kabaitan ng kanyang mga kaparty. Ngunit sa pagninilay, napagtanto niyang pawang kasinungalingan lamang pala ang lahat, matagal na nilang balak siyang patayin. Sa galit at dalamhati, tahimik na ipinangako ni Light sa sarili na hindi siya mamamatay sa lugar na yon at ipaghihiganti ang kanyang sarili sa tamang panahon. Ngunit ilang sandali pa, isang nakakatakot na nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, isang level 1000 na halimaw, na sa mga kwento at alamat lamang ay naririnig, ngunit ngayon ay nakatayo na sa harap niya, handang hamunin ang kanyang tapang at kakayahan. Dahan-dahan nilalapitan si Light ng dambuhalang halimaw, at sa sobrang takot, halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging sandata niya lamang ay ang kanyang gift, ang unlimited gacha. Sa labis na desperasyon, pinagsama ni Light ang lahat ng kanyang lakas at tapang, at buong puso niyang ibinuhos ang kapangyarihan ng kanyang gift upang makapagsamon at harapin ang halimaw. Biglang kumislap ang mga gem ng gacha ni Light, na ngayon lamang niya tunay na napansin. Ilang saglit pa, isang babaeng tinig ang lumabas mula sa summon entity, mariin sinabi na hindi ito magpapakita ng awa sa sinumang magtatangkang saktan ang kanyang master. Tinawag pa nitong maliit na tuta ang dambuhalang halimaw, at sa isang iglap, naglaho ito, sumabog sa maliliit na piraso na mistulang alikabok lamang. Lumabas sa liwanag ang babaeng nagsuot ng damit na kahawig ng isang maid, na may aura ng kapangyarihan at determinasyon, malinaw na siya ang nagpatupad ng makapangyarihang pag-atake para ipagtanggol si Light. Lumapit ang babae kay Light at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Agad na nawala ang lahat ng sugat at pinsalang tinamo niya at ramdam niya ang init ng pangangalaga. Tuwang-tuwa ang maid nang malaman nito ang pangalan ng bida at paulit-ulit niya itong tinawag na Master Light habang mariing binigkas ng babae ang kanyang panunumpa, parang isang maid of honor na handang ialay ang buhay upang protektahan ang kanyang master. Matapos nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang May, isang level 9999 ever-seeking maid, at kinumpirma na siya nga ang super ultra rare card na nagmula sa unlimited gacha ni Light. Ang kapangyarihang noon lamang niya natutunan at ngayon ay ganap nang nakilala. Bagamat nagulat si Light at sinabi na imposible yon, dahil sa mga nakaraang role ay puro walang kwentang item lamang ang kanyang nakukuha mula sa gacha. Ginamit ni May ang kanyang appraisal skill upang masuri at maunawaan ang tunay na kakayahan ng unlimited gacha ni Light. Sa tulong nito, nalaman nila ang potensyal at kapangyarihang nakatago sa kanyang gift na noon ay hindi pa niya lubos na naipapakita. Ipinaliwanag ni May na ang unlimited gacha ni Light ay may walang hangganang kakayahan, at ang posibilidad o rarity ng mga card ay nakadepende sa kapal ng mana sa paligid. Ipinakita niya ang mga ranggo ng card, error, normal, rare, S-rare, SS rare, SSS rare, ultra rare, super ultra rare, at ang pinakamataas, ang extra. Dahil sila ay nasa pinakailalim ng abyss, kung saan napakakapal ng mana, mataas ang posibilidad na makasamon si Light ng mga card na may napakataas na ranggo, na nagbibigay sa kanya ng potensyal na maging napakalakas sa mundong ito. Bagamat pinuri ni May ang tapang ni Light sa pag-abot sa ganoong kalalim na bahagi ng abyss, agad namang ibinunyag ni Light ang masakit na katotohanan tungkol sa ginawa sa kanya ng dating mga kaparty. Habang inaalala niya ang paglinlang, pananakit, at pagtataksil na kanyang naranasan, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang yakap ni May, at sa malamig ngunit mariing tinig ay nangako siyang ipaghihiganti ang sinapit ng kanyang master. Gayunman, mahinahon siyang pinigilan ni Light at ipinaliwanag na nais niyang siya mismo ang humarap sa mga traidor, gamit ang sarili niyang lakas, bilang patunay ng kanyang muling pagbangon. Sa paggalang sa kanyang desisyon, lumuhod si May sa harapan niya at buong puso niyang sinabi, "Naniniwala ako sa iyo, Master Light. Ipagkakaloob ko ang lahat upang tulungan kang maabot ang iyong hustisya." Nagpasalamat si Light sa kabutihan at katapatan ni May dahil dito, nagpasya siyang gamitin muli ang kanyang unlimited gacha sa loob ng abyss upang magtayo ng isang kaharian sa kailaliman ng abyss, isang lugar kung saan magsisimula siyang magbukas ng daan tungo sa kanyang matinding paghihiganti. 乾く道は窓空と 3 taon na ang lumipas. Sa isang grand palace na matatagpuan sa pinakailalim ng abyss, muli nating nasaksihan ang ating bida, kasama si May. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng mga maid na sabay-sabay na yumuko at bumati, sabay tawag kay Light ng, "Welcome back, Master." Kitang-kita sa mga ngiti at kilos ng mga maid ang kanilang paghanga at labis na tuwa sa pagbabalik ng kanilang minamahal na Master. Naglalakad si Light sa isang pamayanang siya mismo ang namumuno.
Habang naglalakad, magalang siyang binabati ng mga mamamayan at tinatawag na Master bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa kanilang paglalakad, napag-usapan nila ni Mei na sa loob ng 3 taon, patuloy na lumalaki ang populasyon ng kanilang nasasakupan, kaya't napapanahon na upang muling repasuhin at ayusin ang kabuuang sistema ng kanilang pamahalaan. Kasunod nito ay ang pag-uusap tungkol sa quartet na nagmula sa summon cards ni Light. Una ay si Aoyuki, isang super ultra rare tamer na may level 9999, na kasalukuyang nagsusuri at gumagawa ng detalyadong mapa sa upper perimeter ng Abyss. Sunod naman ay si Ellie, isang SUR Witch level 9999, na abala sa paglikha at pag-eksperimento ng mga bagong uri ng mahika batay sa mga plano ni Light. Pangatlo ay si Nazuna, isang SUR Knight level 9999, na responsable sa pagbabantay sa paligid ng kastilyo at kilala sa kanyang husay sa close combat. Pagbalik sa palasyo, sinalubong ni Jack si Light, isang UR card holder na may level 7777. Matapos ang maikling bati, magkasama silang nagtungo sa training grounds upang magsanay. Pag-umpisa pa lamang ng kanilang sparring, agad nakapunto si Light, tinamaan si Jack ng isang malakas na suntok sa tiyan na nagpaatras dito. Sa biro ni Jack, sinabi niya, buti na lang at isa akong barricade. Kung hindi, baka patay na ako sa lakas ng suntok mo, Master Light. Pagkatapos nito, sabay silang sumugod at muling nagsalpukan ng kamao, at sa bawat palitan ng atake, kapansin-pansing lalo pang lumalakas at pinapabuti ni Light ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sa kabilang bahagi ng palasyo, makikita ang masigla at palakaibigang si Nazuna na masigasig na nagpapatrolya sa paligid. Habang nag-ikot, nilapitan siya ng 4 na maid na masayang bumati, at buong paghanga siyang pinuri dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bahagyang nag-iba ang tono ng kanilang usapan nang maglapit ang mga maid at humiling ng isang pabor kay Nazuna, ang silipin ang isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanila. Sa kabila ng kanilang mga inosenteng ngiti, kapansin-pansin ang kahina-hinalang kislap sa kanilang mga mata, na tila may tinatagong pakay sa kanilang hinihiling. Maya-maya, kumatok si Nazuna sa isang silid, at pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya si Mei. Doon niya nalaman na ang tinutukoy na off-limits area ng mga maid ay walang iba kundi kwarto mismo ni Light. Maingat na ipinaliwanag ni Mei na yon ay isang secure area na tanging si Light lamang ang may pahintulot na pumasok. Nang balak na sana niyang paalisin si Nazuna, bigla itong nagtanong, anong ginagawa mo sa kwarto ng master? Agad nagpalusot si Mei, gamit ang maid's code, na dapat daw silang may ginagawa kahit wala ang kanilang master. Habang pilit niyang pinapakalma ang sitwasyon, pasimpleng pumasok si Nazuna sa loob ng kwarto, at doon niya napansin ang kama ni Light kung saan tila may gumulong-gulong at sumisipa-sipa habang mahigpit na yakap ang unan at inaamoy ito. Sa eksenang iyon, kapwa na tahimik ang dalawa at halatang-halata sa mukha ni Mei ang pagka-guilty sa kanyang nahuling ginagawa. At dahil likas na madaling mauto si Nazuna, labis itong ikinatuwa ni Mei. Ilang sandali pa, iniabot ni Nazuna ang isang papel na naglalaman ng mga reklamo at demand ng 4 na maid hinggil sa hindi pagpapahintulot ni Mei na makapasok sila at maglinis sa kwarto ng kanilang master. Nakasaad pa sa dokumento ang kanilang boto ng yes para alisin sa posisyon si Mei na tinawag pa nilang tyrannical head maid. Kasabay nito, tila may kasunduan silang sigaw na talunin, talunin, talunin habang ipinapahayag ang kanilang himutok laban kay Mei. Dahil sa sobrang inis, mariing sinambit ni Mei na siya na mismo ang bahala sa mga fairy maids. Bilang kapalit ng tahimik na pag-alis ni Nazuna, inabutan niya ito ng 3 barya, na agad namang tinanggap ng walang pag-aalinlangan, tanda ng tagumpay ni Mei sa maayos, at medyo tusong, pagresolba ng sitwasyon. Si Nazuna naman ay agad nagtungo sa bayan upang bumili ng kanyang paboritong dorayaki at isang bote ng gatas. Pagbalik niya sa palasyo, napansin niya si Aoyuki na nakaupo sa balcony, kaya masigla niya itong binati at sinubukang kausapin. Gayunman, sa tuwing may sasabihin o inaalok na tulong si Nazuna, puro mayaw lamang ang isinasagot ni Aoyuki, na parabang isa siyang pusa. Sa sobrang kulit at pagpupumilit ni Nazuna na makipag-usap, sa bandang huli ay napilitan din si Aoyuki na magsalita ng normal, at kalmado niyang sinabi, tapos na lahat ng dapat kong gawin. Napakamot na lang ng ulo si Nazuna, sabay ngiting bahagyang naiilang, habang iniisip kung seryoso ba talaga si Aoyuki o sadyang gusto lang siyang asarin. Sunod na pinuntahan ni Nazuna ang throne room ni Light, at sa kanyang masiglang pagdating ay buong siglang sumigaw ng dorayaki. Sa sobrang likot at enerhiya niya, hindi sinasadyang naputol ang pakpak ng angel design na nakaukit sa trono ni Light. Agad siyang nataranta at halos hindi malaman ang gagawin. Sa pagmamadali, pilit niyang ikinabit muli ang naputol na bahagi, umaasang hindi ito mapapansin. At nang sa tingin niya ay maayos na ulit, mabilis siyang tumakbo palayo, iniwan ang trono na bahagyang nakatagilid, tanda ng kanyang inosenteng, ngunit nakakatawang pagkakamali.
Samantala, matapos ang kanilang matinding pagsasanay, nagtungo sina Light at Jack sa bath area upang magpahinga. Habang nakalublob sa mainit na tubig, pinuri ni Jack si Light sa husay nitong gamitin ang sarili niyang lakas bilang sandata. Ayon kay Jack, bihira ang tulad ni Light na may kakayahang makipaglaban sa pinakailalim ng abyss, ngunit hindi ibig sabihin ito na siya lamang ang may ganoong kapangyarihan. Sang-ayon naman si Light at seryosong tumugon, sa ibabaw ng mundo, marami pa akong hindi alam. Kaya kailangan kong mag-ingat, lalo na't hindi ko pa nakakalimutang maghiganti. Sa taon, abala si Nazuna sa pagsubsob ng mukha sa isang salamin habang tinitingnan ang isang pares ng gloves na armas na matagal na niyang gustong bilhin. Habang abala siya sa paghanga, biglang lumapit si Ellie, na agad niyang tinanong, bakit ka nandito? Kalma namang sumagot si Ellie, tapos na lahat ng gawain ko, kaya free na oras ko ngayon. Ngunit bago pa man makasagot si Nazuna, sinabayan ito ni Ellie ng nakangising biro, emot ka talaga, Nazuna. Dahil doon, agad uminit ang ulo ni Nazuna, at nagsimula ang asaran at pagtatalo ng dalawa sa gitna ng kalye, tila nakasanayan na nilang paraan ng pakikipagkaibigan, puno ng ingay, inis, at halakhakan na umaalingaw-ngaw sa paligid. Samantala, sa palasyo, nagtipon sa kanilang silid ang 4 na fairy maids matapos silang maparusahan ng mabigat ni May dahil sa kanilang ginawa at ipinasa na petisyon. Habang nagkukwentuhan, pinag-usapan nila ang mga kalokohang bagay na gusto sana nilang gawin kung sakaling pinayagan silang makapasok sa kwarto ng kanilang master. Habang patuloy ang kanilang biruan, napunta ang usapan sa selos nila kay May. Dahil dito, kung ano-anong mapanuyang komento ang kanilang nasambit laban sa headmaid, kabilang na ang paulit-ulit na pagsigaw ng die. Habang nagrereklamo sa galit. Ngunit sa hindi inaasahan, naroon na pala sa labas ng silid si May na nagtungo roon dala ng guilt sa isip, iniisip kung naging sobra ba ang kanyang parusa sa 4. Subalit nang marinig niya ang mga sinasabi ng mga ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at sa malamig na tinig ay sinabi, mukhang kailangan ko pang dagdagan ang parusa niyo. Dahil doon, nanginig sa takot ang 4 na maid, at sabay-sabay silang napaluhod, na pagtantong mas lalo nilang napasama ang kanilang sitwasyon. Kinaumagahan, nagtipon sina Light, Ellie, Nazuna, at Aoyuki sa loob ng dungeon upang simulan ang kanilang bagong misyon. Habang abala silang nag-uusap tungkol sa susunod na hakbang, biglang sumulpot sa harapan nila ang isang hellhound na may naglalagablab na mga mata. Sa sandaling iyon, biglang nanigas si Light, at kapansin-pansing na puno ng pangamba ang kanyang mukha, bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan at ang traumang dulot ng halimaw na iyon. Samantala, nag-iba ang aura ng 3, nagliyab ang mga mata ni Ellie, Nazuna, at Aoyuki sa tindi ng galit. Sabay-sabay nilang ipinahayag ang kanilang pagkayamot, at sa parehong sandali, unti-unting bumalot sa paligid ang nakakakilabot na enerhiya mula sa kanilang level 9999 na kapangyarihan. Sa sobrang takot, napatupi ang hellhound na parabang isang maamong tuta, nakayuko at nanginginig sa harap ni Light. Agad itong napansin ni Light, kaya mabilis niyang inawat sina Nazuna, na handa nang umatake. Lumapit siya sa hellhound at mahinahong hinaplos ito, na parabang isang alagang aso lamang. Ginawa ito ni Light dahil alam niyang kung pababayaan niya ang 3, ubusin talaga nila ang lahat ng hellhound sa paligid. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Light ang dahilan ng kanyang pagpapatawag sa 3. Ayon kay May, dumating na ang tamang oras upang isakatuparan ang kanilang plano dahil kumagat na sa patibong ang kanilang target. Labis na natuwa ang 3, lalo na nang sabihin ni Light, umaasa ako sa inyo. Sa mga salitang iyon, ramdam nila ang bigat ng tiwala na ibinibigay sa kanila, at sabay-sabay nilang ipinangako ang kanilang buong suporta. Pagkatapos noon, nagsimula na silang maghanda sa paglalakbay, handang isakatuparan ang unang hakbang ng paghihiganti na matagal nang pinaghandaan ni Light sa loob ng 3 taon. Ang kanilang unang destinasyon, the City of Wolves, ang lungsod kung saan naninirahan ang matapang na wolf na si Garuo, ang susunod na hakbang sa kanilang mapanganib ngunit maingat na plano. Makikita natin si Garo sa City of Wolves, kung saan pinagkakaguluhan siya ng mga beast folks na parang isang sikat na celebrity. Pero kahit ganoon, halata pa rin na hindi nagbago ang masamang tingin nila sa mga tao. Sa isang bar, patuloy na pinupuri si Garo ng kanyang mga kasama. Halatang umaasenso na siya sa buhay, kaya't nililibre niya ang kanyang mga alalay, mga taong labis na humahanga sa kanya dahil alam nilang galing din siya sa hirap. Ipinagmamalaki naman ni Garo ang kanyang instinctual perception, isang kakayahang gumagamit ng pang-amoy upang makilala ang tunay na pagkatao ng sinumang kanyang paglilingkuran. Naitanong ng mga kasama ni Garo ang tungkol sa naging trabaho niya 3 taon na ang nakalipas, ang Concord of Tribes. Ngunit agad niyang sinabi na hindi niya ito maaaring ibahagi, dahil mahigpit na ipinag-utos ng Federation ang pagiging sikreto ng misyon na iyon. Sa isip ni Garo, iyon ang pinakamadaling trabahong nagawa niya,
dahil ang tanging kailangan lang niyang gawin ay patayin si Light na pinaghihinalaan ng Federation bilang isang maestro. Dahil sa tagumpay na yon, naging tanyag at labis na yumaman si Garo. Gayunman, nananatili pa rin sa isip ni Garo ang matinding pagnanais na malaman kung ano nga ba talaga ang maestro, ang misteryosong bagay na pinagnanasaan ng bawat bansa. Ngunit ayon sa kanyang instinct, alam niyang puro kapahamakan lamang ang naghihintay sa kanya kung ipagpapatuloy pa niya ang paghahanap ng kasagutang iyon. Maya-maya, lumapit sa kanila si May at nagtanong kung si Garo nga ba ang dating miyembro ng Concord of Tribes. Agad naman niyang sinagot na siya nga ang hinahanap, saka tinanong kung ano ang kailangan nito. Doon nagsimula ang pagpapanggap ni May na nagpakilala bilang maid ni Master Light, isang bagay na labis na ikinagulat ni Garo, lalo na nang marinig niyang tinawag nitong Master si Light. Ipinaliwanag ni May na matagal na niyang hinahanap ang kanyang master, at sinabi niyang si Light ay isang mahalagang personalidad mula sa angkan ng mga nobles. Bagamat naghihinala si Garo, naisip niyang kung totoo ang sinasabi ni may pagkakataon siyang kumita ng malaking halaga mula rito. Bagamat may bahagyang pagdududa, naisip ni Garo na dahil isang yuman na babae lamang si May, wala siyang dapat ikatakot. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, unti-unti na siyang nakabuo ng masamang balak laban dito. Kaya pumayag siyang tulungan si May at idinahilan na hindi pera ang dahilan ng kanyang pagsang-ayon, kundi ang pagiging malapit nila ni Light, na itinuring na rin niyang parang sariling kapatid. Sa gitna ng usapan, nagyabang pa siya na siya ang magiging susunod na leader ng Wolf Tribe. Sa susunod na eksena, nagtungo na sila patungong Abyss, habang si Garo naman ay palihim na pinag-isipan ang masasama niyang balak laban kay May. Habang binabagtas nila ang daan, unti-unti niyang binabalikan sa isip ang lugar kung saan niya minsang tinangkang patayin si Light, at doon niya planong isakatuparan ang kanyang masamang layunin. Tuluyan na nilang narating ang lugar. Habang nagdadalamhati si May, lihim na hinarangan ni Garo at ng kanyang mga alalay ang tanging exit upang maisakatuparan ang kanilang masamang plano. Ngunit laking gulat ni Garo nang habang nakayuko si May, bigla itong nagsalita at binanggit ang labis niyang awa sa mga karumal-dumal na ginawa ng Concord of Tribes laban sa kanyang master noon. Agad na tumalon pa atras si Garo at pasigaw na tinanong kung sino talaga si May at para kanino siya nagtatrabaho. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni May nang biglang dumating si Master Light upang pigilan siya. Sa malamig na tinig, sinabi ni Light na si Garo ay kanyang laruan. Labis na nagulat si Garo nang makita ang batang lalaki na may suot na hood dahil inakala niyang matagal nang patay si Light. Nang tuluyan nitong ipakita ang kanyang mukha, napasigaw si Garo sa labis na pagkabigla. Binati ni Light si Garo nang may malamig na ngiti at sinabing, oras na upang maningil, kasama pa ang 3 taong interest. Napatanong naman ang mga tauhan ni Garo kung kilala ba talaga ng kanilang boss ang batang lalaki. Tumawa si Garo at muling nilait si Light dahil sa pagkakaalam niya, level 15 lamang ito, samantalang siya ay level 150. Dahil sa paniniwala nilang mahihina at walang kwenta ang human race, sabay-sabay nilang sinugod si Light. Ngunit sa isang iglap, kumilos si May, at sa napakabilis na galaw nito, nagliparan ang mga ulo ng ilang wolf na kasama ni Garo. Pinalibutan nila si Light upang sabay-sabay siyang atakihin, ngunit ni hindi man lang siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Gamit lamang ang kanyang tungkod, isang malakas na puwersa ang pinakawalan ni Light, dahilan upang lumipad at tumilapon ang kanyang mga kalaban. Napatingin si Garo kay Light, halatang labis na nasaktan at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa malamig at mapanuyang tinig, sinabi ni Light, anong problema? Tapos ka na ba? Bumangon si Garo at agad na inilabas ang isang pearl, upang isamon ang kanyang ace weapon, ang level 500 Magibist Fenrir. Puno ng kumpiyansa at yabang si Garo habang nakangising nakaharap kay Light. Ngunit kalmado lamang si Light at malamig na sinabi, level 500 lang. Mahina. Lalong nag-init ang ulo ni Garo at pasigaw na sinabihan si Light na lumuhod at magmakaawa kung ayaw nitong mamatay. Ngunit hindi na tinag si Light, sa halip ay ngumiti pa ito at sinabing, sige, simulan mo. Pangako, hindi ako gagalaw kahit isang hakbang. Pinakawalan ng Fenrir ang matinding blazing Magibest howl patungo kay Light. Ngunit sa kabila ng napakalakas na enerhiya, ni hindi man lang gumalaw si Light, at higit pa roon, wala siyang natamong kahit kaunting pinsala. Gulat na gulat si Garo at ang kanyang mga tauhan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita, habang nagtataka kung paano nakaligtas si Light sa ganoong klaseng atake na kayang pumuksa ng isang buong hukbo. Sumunod, umiti si Light at sinabi na siya naman ang susunod na atake. Binanggit niya na hindi dapat Fenrir ang tawag sa kaawa-awang aso ni Garo, dahil mali ang impresyong na ibibigay nito. Agad niyang inilabas ang isang baraha at sabay na binikas, release level 9000 ultra rare card, Primal God Wolf Fenrir. Sa isang iglap, lumitaw ang isang maputing, kumikislap at higanting Fenrir na nagmistulang Diyos ng kaguluhan sa harap nila.
Inutusan ni Light ang kanyang Fenrir na paslangin ang Fenrir ni Garo. Umihip lamang ng bahagya ang Godwolf Fenrir, at sa isang iglap, nagyelo at sumabog ang Fenrir ni Garo. Napuno ng takot si Garo sa labis na lakas ng summon ni Light, ngunit kalmado itong sinabi na kahit siya, madaling mapapatay ang isang level 500 na magibiyast. Dito tuluyan nang naipakita ni Light ang kanyang tunay na status, level 9999. Dahil sa nangyari, lubos nang napuno ng takot si Garo, ngunit lalo siyang nagulat nang makita na hindi man lang tumanda si Light. Ipinaliwanag ni Light na gamit niya ang Bracelet of Youth upang manatiling bata, dahil ayaw niyang makalimutan ang sakit, galit, at kawalang pag-asa na naranasan niya noon. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Garo dahil sa ipinakitang labis na lakas ni Light at alam niyang mamamatay na siya sa sandaling iyon. Kaya ang naiisip niya ay magmakaawa kay Light at humingi ng tawad. Nagpakumbaba siya at idinahilan na pinilit lamang siya ng Federation at ng kanyang mga tauhan na gawin ang masasamang bagay kay Light, isang dahilan na ikinagalit at ikinainis ng kanyang mga kasama dahil malinaw sa kanila na hindi iyon ang totoo. Sinubukang alamin ni Light ang tungkol sa maestro, bakit nais itong hanapin ng gobyerno, at kung bakit siya noon ay pinapapatay, ngunit tila wala talagang alam si Garo tungkol dito. Samantala, nagtangkang linlangin siya ng ibang kasama ni Garo sa pamamagitan ng pagsasabing alam nila ang tungkol dito. Ngunit mabilis na kumilos si May gamit ang kanyang wire, at sa isang iglap, nagkalat ang mga piraso ng katawan ng kanilang mga tauhan. Tinanong muli ni Light si Garo kung sa tingin niya, base sa nakita niyang labis na lakas, ay mananalo siya kung maglunsad ng gera sa mundong ibabaw. Pinaalala rin ni Light na huwag nang subukan ni Garo na magsinungaling dahil si May ay may kakayahan ng Eye of Truth. Dahil dito, natakot si Garo at ibinigay ang kanyang opinyon na, bagamat napakalakas ni Light, magiging pabor pa rin ang gera sa mga taga-surface. Ayon sa kanya, kahit sobrang taas ng level ni Light, nag-iisa pa rin siya kumpara sa tagal ng panahon na nakapag-ipon ng mga armas, armor, at espesyal na kagamitan ang mga taga-mundong ibabaw. Kapag nagkaisa ang mga ito upang sugurin si Light, maaaring maging mahirap para sa kanya ang labanan. Sumang-ayon si Light dahil ito ang inaasahan niyang magiging sagot. Sumunod, nag-teleport sila sa ibang lugar bago niya itanong ang isa pang bagay kay Garo. Pagdilat ni Garo, lumaki ang kanyang mga mata sa nakita, ang throne room ni Light, punong-puno ng kanyang mga alagad. Dahan-dahang lumakad si Light papaupo sa kanyang trono, habang ang mga alagad ay nakayuko bilang tanda ng paggalang. Sunod, ipinag-utos niya sa kanyang napakaraming tauhan na ipakita ang kanilang mga status, upang higit na maipakita ang kapangyarihan at organisasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinakita ni Light ang level ng kanyang mga summon, 9,000, 8,000, 6,000, 5,000, 7,777, 1,500, 3,000, at ang pinakamataas, ang quartet na level 9,000, 900 at 999. Sinabi niya na ito ang puwersang naipon niya sa loob ng 3 taon. Muli niyang tinanong si Garo kung sa tingin niya, mas malaking sansa ba silang manalo kung maglulunsad siya ng gera laban sa mga taga-mundong ibabaw. Si Garo naman ay tila nawala na sa sarili, namumutla sa takot sa kanyang nasaksihan, isang damdamin na ikinatuwa naman ni Light, dahil alam niyang napuno si Garo ng takot at kawalang pag-asa, mas malala pa kaysa sa kamatayan. Sa isip ni Garo, sila ang dahilan kung bakit napabayaang maging isang halimaw si Light, na kayang tapusin ang mundo sa isang iglap lamang. Tinawag niya si Light na Lord of Destruction, at tinanong kung ninanais ba nitong maging isang god. Sinabi ni Light na alam niyang may itinatagong katotohanan sa kanya si Garo, isang bagay na maaaring tama o kasuklam-suklam. Ngunit ito ang magdidikta kung siya ay magiging isang god na hindi makasarili o isang demonyong monarch. Gamit ang kanyang gift, may kakayahan siyang magbigay ng blessing at swerte, o kamatayan at kawalang pag-asa sa lahat. Inihayag ni Light ang pagsisimula ng kanilang martsa palabas ng abyss patungong mundong ibabaw, isang paglisan mula sa kadiliman at paglakad patungo sa liwanag. Mabilis na bumalik si Light sa kanilang tahanan upang hanapin ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Gayunpaman, laking gulat niya nang madatnan niyang lubos nang nawasak ang kanilang buong bayan ng isang hindi pa natutukoy na puwersa. Makalipas ang 6 na buwan, matapos maihatid sa huling hantungan ang mga labi ng mga nasawi, nanatili pa ring may pag-asa si Light dahil hindi pa natatagpuan ang katawan ng kanyang mga kapatid. Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay si Light kasama sina Nemumu at Gold, na palaging nagtatalo sa kabila ng pagiging pareho nilang ultra-rare card na may level 5,000. Maging ang simpleng pagpili kung saan at paano sila magpapahinga ay nagiging dahilan ng kanilang pagtatalo, pati na rin ang paraan ng pagsasalita ni Gold sa kanilang master. Dahil dito, kahit dala pa rin ni Light ang bigat ng pagdadalamhati, hindi niya maiwasang mapangiti sa kanilang dalawa.
Binanggit ni Light na sa ngayon, ang pinakamainam nilang gawin ay mag-ipon muna ng intel. Kahit alam nilang may kalakasan sila, mahalagang maging handa bago sila tumalon sa isang malaking digmaan. Pumasok din sa isip niya ang posibilidad na may kaugnayan ang pagwasak sa kanilang bayan sa mga taong naghihinala sa kanya bilang isang maestro. Lalo itong nag-umapaw sa kanyang kuryosidad dahil tila tanging isang tunay na maestro lamang ang kayang magpasimula ng ganitong karumal-dumal na pagdanak ng dugo. Muling umapaw ang galit ni Light, lalo na kung ang tunay na dahilan ng pagpaslang sa kanyang pamilya ay bunga lamang ng isang baluktot na kasamaan. Sa kanyang isipan, tiniyak niya na gagawin niyang impyerno ang mundo para sa may kagagawan nito. Kaagad namang pinaalalahanan siya ni Gold na napakalakas ng enerhiya niyang naglalabas at nasa gitna pa sila ng bayan. Dahil dito, mabilis na ginamit ni Light ang card na Fool's Mask upang kontrolin ang kanyang aura. Ilang sandali pa, tumayo siya sa harapan ng puntod ng kanyang mga magulang, nangako ng paghihiganti, at magalang na nagpaalam bago sila muling tumuloy sa kanilang misyon. Naglakbay sila patungong dagas, at habang nasa biyahe, ay mabilis na pinaalalahanan ni Gold si Nemumu tungkol sa maling pagtawag niya kay Light. Sa mundong ibabaw, hindi dapat mabanggit ang pangalang Light. Mula ngayon, Dark ang gagamitin nilang tawag sa kanya. Mahalaga ito upang hindi sila agad matunto ng Concord of Tribes na posibleng may kinalaman sa trahedyang nangyari. Parte ng kanilang plano na magparehistro muna siya sa guild bilang isang adventurer at unti-unting itaas ang kanyang rank para magkaroon sila ng access sa mas sensitibong impormasyon at mas malalaking misyon. Sa loob ng kagubatan, nadaanan nila ang isang mag-ama na napapalibutan ng mga magnanakaw. Agad na kumilos sina Nemumu at Gold upang hulihin at supilin ang mga ito bago pa man masaktan ang mag-ama. Bilang pasasalamat sa kanilang pagligtas, inimbita ng mag-ama sina Light o Dark sa katawagan sa mundong ibabaw na sumakay sa kanilang karwahe patungo sa syudad ng dagas. Habang nasa biyahe, ipinahiwatig ni Light na sila ay mga bagong adventurer at magpaparehistro sa dagas upang simulan ang kanilang pag-angat sa ranking at makakuha ng mas mahahalagang misyon sa hinaharap. Ang dagas ay isang malaking southern city sa loob ng Dwarf Kingdom, matatagpuan sa hangganan ng Human Kingdom at ng Elven Kingdom sa kanluran. Kilala ito sa malalalim at mataas na kalidad ng mga dansyon na naglalaman ng bihirang resources, dahilan kaya't dagsa ang mga adventurer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkarating nila sa tarangkahan ng dagas, magalang na nagpaalam si Light sa mag-amang sina Kernel at ang kanyang anak. Inalok niya ang mga ito ng lugar na maaaring pagdalhan kung sakaling gabihin sila, at sinabi niyang maaari silang magpahinga sa hotel na pinaghihintayan nila kapag natapos na niya ang kanyang pakay sa syudad. Unang beses ni Nemumu sa isang syudad sa mundong ibabaw kaya namangha siya sa laki at sigla ng dagas. Si Gold naman ay agad na na-attract sa mga weapon at armor shop sa paligid. Pagsapit nila sa Adventurer Guild, kapansin-pansin agad ang malamig na tingin ng iba, dahil gaya ng nakasanayan, mababa pa rin ang tingin sa mga humans dito. Nanatiling kalmado si Light, alam niyang mas mahalaga ang misyon nila kaysa sa anumang panghuhusga. Sa oras ng registration, agad nagreklamo si Nemumu nang ibigay kay Light ang rank F. Ipinaliwanag naman ng receptionist na lahat ng bagong adventurer ay doon talaga nagsisimula. Hindi pa rin tumigil si Nemumu at sinabing, bilang kanilang lord, dapat higit pa sa rank S si Light, siguro SX o Super Extra. Sagot ni Gold, tunog manyakis naman daw iyon, kaya napairap si Light. Kaagad humingi ng paumanhin si Light sa receptionist at sinabing tatanggapin niya ang rank F nang walang reklamo. Dahil dito, labis na nahiya si Nemumu na kinailangan pang manghingi ng tawad ang kanyang master dahil sa kanya. Kaya naman mas lalo siyang inasar ni Gold habang tinatapos ang proseso. Matapos ang registration, nagtungo sila sa hotel ni Kernel upang doon magpalipas ng gabi. Hiniling ni Light na upahan niya ang buong palapag ng hotel sa loob ng isang buwan at tanging staff lamang ang pahihintulutang makapasok. Agad niyang iniabot kay Kernel ang isang bag na puno ng gold coins na agad nitong ikinagulat. Nais sana ni Kernel na tanggihan ang bayad bilang pasasalamat sa kanilang pagliligtas, ngunit mariing ipinilit ni Light na tanggapin ito bilang patas na transaksyon. Pagdating ni Light sa kanyang silid, agad niyang ginamitan ang buong palapag ng mga card na silent, magic jamming, at detection upang matiyak ang kanilang seguridad. Dahil sa pag-aalala, sinabi ni Nemumu na kahit gaano kalakas si Light, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na mapahamak siya. Mas mainam sana kung nanatili na lang siya sa abyss at hinayaan ang kanyang mga samon na isakatuparan ang plano. Lalong nag-alab ang galit ni Light sa sinabi ni Nemumu. Mahigpit niyang pinanindigan na siya mismo ang haharap sa mga may sala at tutupad sa kanyang paghihiganti. Sa tindi ng aura niyang biglang kumawala, nanginig si Nemumu sa takot. Mabuti na lamang at maagap na namagitan si Gold, kaya unti-unting kumalma si Light at napagtanto ang kanyang naging pag-ugali.
Sa huli, taos-puso siyang humingi ng paumanhin kay Nemumu, inaaming nadadala siya ng kanyang emosyon dahil sa bigat ng kanilang misyon. Kinaumagahan, nagtungo si Light kasama sina Nemumu at Gold sa entrance ng dungeon. Sinalubong sila ng masiglang paligid, puno ng tindahan ng potion, kagamitan, at mga adventurer na abala sa paghahanda. Hindi nagtagal ay napukaw nila ang atensyon ng mga tao roon. Una, dahil sa kumikinang na gintong armor ni Gold, sunod sa kapansin-pansing kagandahan ni Nemumu, at panghuli kay Light na nakasuot ng isang misteryosong maskara na agad nagdulot ng interes at pagdududa sa mga naroroon. Habang nakapila sila papasok ng dungeon, may tatlong nakahuod na basta sumingit sa unahan. Mabilis na napansin ni Light na isa sa kanila ay isang batikang mandirigma. Nakita nilang nais na magreklamo ng ilang batang human adventurers, ngunit natakot ang mga ito na baka mas mataas na uri ang grupong iyon, kaya nanahimik na lamang. Si Light ang sumita sa maling ginawa ng tatlong nakahud na nakisingit sa pila. Isa sa kanila ang agad nagtangkang itanong kung kilala ba ni Light ang kanilang binabangga, ngunit sagot ni Light, sa isang pilosopikal na paraan, ay hindi at muling ipinaalala ang kanilang pagkakamali. Tumawa si Gold at nagbigay rin ng puna si Nemumu sa kanilang asal. Lalo namang nainis ang nakaberdeng hood at ininsulto ang mga humans, sabay sabi na wala silang karapatang kausapin siya. Halos bunutin niya ang malaking nakabalot na espada sa kanyang likod, ngunit pinigilan siya ng kasama, sinasabing huwag na gumawa ng eksena. Sa huli, umalis ang grupo mula sa pila, ngunit hindi nila napigilan ang pagtawag at panlalait sa mga humans bilang bottom feeders. Pinuri ng mga humans si Light dahil sa pagpapaalis sa mga nakahud at nagpasalamat din ang grupo ng mga batang humans sa kanya. Nagtanong ang mga bata kung ito ba ang unang pagpasok ni Light at ng kanyang grupo sa dungeon, napansin kasi nilang walang dalang gear o equipment si Light. Ipinaliwanag ng mga bata na normal iyon dahil sa laki ng dungeon at kadalasang nagka-camping ang mga adventurer doon. Nagpasalamat si Light sa mga bata at naisip nilang dapat may dala rin sila ng gear upang hindi mabisto, ngunit nakalimutan nila ito dahil naiwan sa item box. Sunod, nakapasok na si Light, Nemumu, at Gold sa dungeon, at plano nilang aralin ng mabuti ang core nito upang malutas ang misteryo ng dungeon. Alam nilang magiging mahirap ang kanilang misyon, lalo na't kahit si Ellie ay nahihirapan dito. Nabanggit ni Light na ang dungeon ay puno ng mana, na lalong lumalakas habang mas lumalalim ang mga palapag. Ang kapangyarihang ito ay nagagamit upang makalikha ng iba't ibang bagay, mula sa mga halimaw at traps hanggang sa iba pang elemento, kaya naman ang dungeon ay may sariling mundo, isang mundong lubhang na iba sa mundong ibabaw. Narating nila ang palapag ng dungeon na napakaganda ng tanawin. Bilang paghahanda, ginamit ni Light ang kanyang mga cards na SSR Clairvoyance, SSR Conceal, at SSR Flight. Lumipad sila sa himpapawid upang magmatsyag sa loob ng dungeon, kaya naman muli napabilib sina Gold at Nemumu sa kapangyarihan ni Light. Sa kagubatang bahagi ng isang palapag sa dungeon, makikita ang kaninang nakahud na green na walang habas na pumapatay ng mga monster, galit pa rin sa nangyari kanina. Sinabi niyang siya ang pinakabatang elite warrior ng Elven Queendom's White Knights, si Keto, ang legendary hero na may dugo ng maestro. Muling inawat si Keto ng kanyang kasama, ang Dark Elf na si Yanaak, ngunit tinutukan lamang siya ng espada ni Keto habang nagsasalita. Sinisisi ang kanyang level na 1,500 dahil ayaw niyang tanggapin na kahit isang legendary hero tulad niya ay naabot na ang limit nito. Agad na sinabihan ni Keto si Yanaak na madaliin ang kanyang research upang umangat muli ang kanyang level. Nangako naman si Yanaak dahil sa kanilang alliance, ngunit may di maganda itong ngiti sa labi. Samantala, sa isip ni Keto, papatayin niya agad ang Dark Elf kapag nakuha na niya ang nais niyang level up. Pagkarating nila sa unang palapag habang lumilipad, napansin nila ang mga kabataang nakilala nila kanina sa entrance, pinalilibutan ng mga goblins. Nagawa naman ng mga bata na talunin ang mga goblins, ngunit nagulat sila nang biglang lumitaw si Light sa kanilang likuran. Yun pala, pinatay ni Light ang ahas na muntik ng matuklaw ang kasama nilang si Mia. Nagpasalamat muli ang mga kabataan kay Light, ngunit maya-maya ay nakaramdam sila ng puwersang papalapit. Nakita nila ang grupo ng mga Great Bush Wolves, na karaniwang hindi lumalabas sa kabubatan, na tumatakbo patungo sa kanila. Sinabi ni Light na hindi ito problema, at nagulat ang mga bata nang makita nilang tumakbo lang sa kanilang gilid ang mga wolves. Ngunit papalapit pa lang pala ang tunay na halimaw, at doon ay mas lalo silang natakot, isang higanteng quartzite mantis ang dumating. Paglitaw ng mantis sa harapan nila, agad na namutawi ang takot sa mga mukha ng mga bata. Mabilis na sinabi ng kanilang leader, kay Light na tulungan silang guluhin ang balanse ng halimaw, saka agad silang kumaripas ng takbo palayo. Ngunit kalmado lang na tugon ni Light, kung aalis naman kayo, kami na ang tatapos sa halimaw.
Halatang hindi makapaniwala ang batang leader, para sa kanya, tiyak na kamatayan ang kalabanin ang ganoong klase ng nilalang. Habang papalapit ang mantis, unang kumilos si Gold. Nagbanggaan ang kanilang mga atake, at nagsimula ang isang matinding bakbakan. Naglabas si Light ng isang card, Fire Arrow, at pinaulanan ng apoy ang mantis. Ngunit nireflect lang ng halimaw ang atake pabalik sa kanya. Nakaramdam ng matinding pag-aalala ang batang lalaki, habang ang kanyang kapatid naman ay tila namamangha sa kapangyarihan ni Light. Biglang natawa si Gold. Lesson time, Anya. Lesson 1, ang well-timed counter, ang sikreto para gawing sandata ang shield. Lesson 2, umatake gamit ang espada kapag hindi handa ang kalaban. Napahanga ang mga bata sa ipinakita niyang teknik. Muling umatake si Light gamit ang Fire Arrow, ngunit sa pagkakataong ito, nakontrol na niya ang spell. Tumama ito sa mantis, dahilan para mapinsala at matanggal ang ilang bahagi ng katawan ng halimaw. Nagmamadali itong tumakbo para tumakas, ngunit agad naglabas si Light ng firewall, humaharang mismo sa daraanan ng mantis. Dahil dito, sinubukan ng mantis na lumipad, pero sa isang iglap lang, tumalon si Nemumu ng napakataas at pinira-piraso ang halimaw gamit ang mabilis na pag-atake. Napailing si Gold sabay sabi, sayang, paano pa natin maibebenta ang mga useful parts niyan? Natauhan si Nemumu at agad humingi ng tawad kay Light. Ilang sandali pa, napansin ng isa sa mga bata ang magic gem ng halimaw. Ipinaliwanag ni Light na magagamit nila ito upang mag-rank up. Nagtaka ang leader ng mga bata at tinanong kung kabilang ba si Light at ang grupo niya sa isang famous adventurer party dahil sa lakas nila ay baka by rank, A-rank, o baka nga S-rank pa sila. Ngumiti lang si Light at sinabing, F-rank lang kami. Napanganga ang mga bata, hindi makapaniwala sa narinig. Nagpasalamat sila kay Light at inimbitahan ang grupo na sumama sa kanilang camp bilang pasasalamat. Lalo pang natuwa ang nakababatang kapatid ng leader dahil sabik itong makausap si Light tungkol sa kanyang mga magic spells. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang kumain. Nakwento ni Light na pareho siyang anak ng mga mage at pinuri naman niya ang batang babae sa taglay nitong magic power. Ipinaliwanag din ng bata na may 3 klase ng magic spells. Combat class spells tulad ng Fire Arrow at Ice Sword na single target attacks. Tactical class spells tulad ng Firewall na para sa mas malawak na sakop at strategical class spells na kayang magdulot ng mga malalaking epekto tulad ng lindol, tsunami, o meteorite strike. Paliwanag niya, nangangailangan ng maraming mages at sabayang incantation ang ganitong antas ng magic. Laking gulat niya nang malaman na kayang mag-cast ni Light ng walang incantation, bagay na hindi pa nagagawa ng ibang tao. Pinuri rin ng kuya ang kanyang kapatid, sinabing balang araw ay makakapasok ito sa Dochi Academy of Magicraft. Naitanong naman ni Light kung iyon ba ang bansang tinatawag na The Principality of Nine, na itinatag ng iba't ibang lahi. Tumango ang bata at ikinuwento na mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, nagpasya silang bumuo ng adventure party upang matupad ang pangarap na makapasok si Mia sa akademya. Ngumiti si Light habang pinagmamasdan ang mga bata, tila naaalala ang sarili niyang nakababatang kapatid. Kaya niyo yan, Anya. Lalo na't kasama niyo si Mia, isang talentadong mage. Nagpasalamat ang magkapatid at nagtanong kung bakit naging adventurer si Light. Mahinahon niyang sagot, namatay ang mga magulang ko sa sunog. Dagdag pa ni Nemumu at iniwan sa kanya ang isang paso sa katawan. Kaya naghahanap kami ng potion na makakapagpagaling nito. Lumipas ang gabi na may halakhakan at asaran kina Gold at Nemumu habang puno ng saya at katahimikan ang kanilang paligid. Patuloy pa rin si Kito sa pagpaslang ng mga ogre habang sila'y naglalakbay. Samantala, abala naman si Yanaak sa pangangalap ng mga sampol mula sa mga bangkay ng halimaw para sa kanyang research. Ngunit ang susunod niyang hakbang ay mas delikado, ang mangalap ng primary material gamit mismo ang katawan ng isang tao. Nanlisik ang mga mata ni Kito sa kamalamig na winika. Simulan na natin ang pag-hunt. Tuwang-tuwa ang isang babae habang hawak ang mga magic gems na dala ni Light, kumikislap-kislap pa ang mga ito sa liwanag. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga nilalang sa loob ng gusali, at doon nila nalaman na ang grupo ni na Light ang siyang tumapos sa Quadse the Mantis 2 linggo na ang nakalipas. Habang ipinapapalit ni Light ang mga gems, bakas pa rin sa mukha ng babae ang labis na tuwa at paghanga. Sa kanilang paglabas, maririnig ang bulungan ng mga tao sa paligid, pinag-uusapan na sila bilang ang grupo na tumalo sa higanteng mantis. 2 lalaki ang lumapit at nagtanong, kayo ba ang tinatawag na Black Motley? Yan daw kasi ang bansag ng mga tao sa lungsod sa inyo. Dagdag pa nila, narinig din daw nila na sila ang tumapos sa mantis at nakarating agad sa 5th floor ng dungeon. Hindi nagustuhan ni Nemumu ang tono ng kanilang pananalita. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay at malamig niyang tanong.
Ibig niyo bang sabihin, nagsisinungaling ang aming pinuno? Agad namang nagbawi ang isa sa mga lalaki at sinabing, hindi. Sa katunayan, pinagkakatiwalaan kayo ng mga tao dito. Dahil may isang tao na nagpapatunay na kaya ng mga tao na makipagsabayan sa iba't ibang lahi. Habang sila ay lumilipad sa himpapawid, natanaw muli ni Light ang mga bata at agad nila itong nilapitan. Sa kanilang muling pagkikita, mainit ang naging kamustahan at halata ang tuwa sa mga mukha ng lahat. Lumapit si Mia kay Light at iniabot ang isang maliit na regalo, isang ointment na makatutulong raw upang mapawi kahit bahagya ang sakit ng paso ni Light. Taimtim itong tinanggap ni Light, sabay ngiti at pasasalamat. Bilang kapalit ng kabutihang iyon, iniabot naman niya kay Mia ang isang bracelet, tanda ng kanyang pasasalamat at pagkakaibigan. Buong tuwa namang tinanggap ni Mia ang regalo at agad niya itong isinuot, hindi maitago ang kislap ng saya sa kanyang mga mata. Habang sila ay naglalakbay, napatanong si Nemumu kay Light. Bakit mo binigyan si Mia ng isang SSR wish bracelet? Hindi ba't masyadong mahal yon para lang kapalit ng isang ointment? Ngunit bago pa man makasagot si Light, umiti si Gold at sinabing. Sa tingin ko tama lang ang ginawa ni Light. Isa yon sa mga patunay ng pagiging gentleman niya at ng kabutihang loob niya sa mga nakikilala natin sa paglalakbay. Nang sila ay makarating sa isang manyebeng lugar, sinabi ni Light sa dalawa na. Kayo muna ang bahala sa paghunt ng mga halimaw. Babalik muna ako sa ating teritoryo. Pagdating niya roon, masayang sinalubong si Light ng apat. Halata ang kasabikan sa kanilang mga mukha. Agad siyang kinumusta ni May tungkol sa naging takbo ng kanilang adventure. Maayos naman ang lahat, tugon ni Light. Walang naging problema. Nakilala ko pa ang ilang mabubuting tao. At nakita ko rin ang ilang kabutihan ng mundong ito. Pagkatapos ay siya naman ang nagtanong, kumusta naman ang revenge operation? Sumagot si Ellie, malapit na naming matapos ang lahat, Master Light. Konting hakbang na lang at magiging maayos na. Natuwa si Light sa kaisa-isang nagbigay ng utos sa kanyang mga kasama. May, ikaw muna ang bahala sa abyss habang wala ako. Aoyuki, ipagpatuloy mo ang pag-scout sa Ancient Forest. At Nazuna, siguraduhin mong ligtas ang lahat habang wala ako rito. Umiti si Nazuna, sabay kumpiyansang sabi. Walang kahit sino ang mapapahamak hanggat ako ang nagbabantay. Napangiti si Light at may malamig na ngiti sa labi. Magaling, dahil hindi na ako makapaghintay na makita ang miserableng mukha ni Sasha sa muli naming pagkikita. Sa kalaliman ng gabi, tahimik na nag-uusap ang dalawang adventurer. Ang kanilang paksa, ang pangangailangang makahanap ng isang taong kayang ipakita sa ibang lahi ang kakayahan ng mga human upang hindi na sila muling maliitin. Maya-maya pa'y nagpaalam ang isa sa kanila. Sandali lang, iihilang ako, anya, bago tuluyang lumayo. Ngunit pagbalik niya, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan, ang kausap niya kanina ay wala ng buhay. At ang may kagagawa nito, walang iba kundi si Keto. Laking gulat niya nang mapansin na pinatay rin ni Keto ang iba pa nilang kasamahan. Mabilis niyang naisip na hindi ordinaryong nilalang ang elf na ito, sobrang lakas, dahil kahit isa man sa kanila ay walang nakapansin sa paglapit o pag-atake nito. Dahil dito, agad niyang napagdesisyonan na tumakas at mag-ulat sa Adventurer Guild. Naglabas siya ng smoke bomb at agad tumakbo ng mabilis, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may tumama sa kanyang ulo, isang mabilis na bagay ang sumalpok sa kanya, dahilan para siya ay matumba. Paglingon niya, nasa likuran na niya si Keto, malamig ang tingin at tangan ang sandata. Agad namang kumilos si Yanaak at pinabagsak ang lalaki bago pa man ito tapusin ni Keto. Huwag mo muna siyang patayin, malamig na wika ni Yanaak. Kailangan ko siya ng buhay para sa aking eksperimento. Tumigil si Keto sa katumango ng bahagya. Sige, Anya. Mag-iingat ako sa susunod pero kapag lumaban ang isa sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na patumbahin agad. Ngumisi si Yanaak habang pinagmamasdan ang walang malay na lalaki. Hindi ko akalain kahit ang isang basurang tao ay maaari pa palang magkaroon ng halaga sa ilalim ng aking eksperimento. Muling nagreklamo si Nemumu dahil hindi niya matanggap ang bagong ranggo ni Light. Ipinaliwanag ng receptionist na hanggang D-rank lang ang maibibigay dahil iyon ang nasa sistema, ngunit kung makamit nila ang malaking tagumpay, maaari itong tumaas agad. Habang iniisip ni Light kung anong tagumpay ang tinutukoy, tinitignan niya ang isang poster tungkol sa Adventurer Killer, isang mamamatay taong pumapatay ng mga human adventurers sa loob ng dungeon. Kung mahuli nila ito, posibleng araw na mag-rank up siya. Habang nag-uusap sila, biglang may malakas na presensyang papalapit. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang itim na puwang at mula rito ay lumabas si Mia na walang malay, kasabay ng pagkabasag ng bracelet na ibinigay ni Light.
Agad ginamitan ni Light ng heal at hypnosis card si Mia upang malaman kung ano ang nangyari. Sa kanyang mga alaala, isang adventurer ang lumapit sa kanilang grupo at nagbabala na may adventurer killer sa loob ng dungeon na pumapatay ng mga tao. Pinayuhan sila nitong umalis para sa kaligtasan nila at ipasa ang babala sa iba. Agad na naglakbay sa guild ang grupo ni Mia, ngunit pagsapit ng gabi, pagod na sila at hindi pa man sila nakakaabot sa kalagitnaan ng daan. Bigla namang nagsalita si Keto na agad nilang nakilala kasama ang kanyang grupo. Ipinaliwanag nila ang tungkol sa adventurer killer na pumapatay sa loob ng dungeon, ngunit nagulat ang mga bata nang marinig si Yanaak na nagsabing, dapat pala mas pinagbutihan pa natin ang pagtatago sa mga bangkay. Dito nagsimulang magbago ang aura ng grupo ni Keto, kasabay ng paglabas ni Keto ng kanyang espada. Doon napagtanto ng mga bata na sila mismo ang adventurer killer. Sa takot, sinabihan ng nakatatandang kapatid si Mia na tumakbo. Lumaban ang kanilang leader, ngunit agad siyang tinamaan ni Keto sa tiyan. Sumugod ang dalawa pa nilang kasama, ngunit pareho rin silang pinaslang ng walang awa. Sa kabila ng sugat, bumangon si Wordy at sumigaw ng, tumakbo ka na, Mia. Muling sinugod ng magkaibigan si Keto, at sa huli, parehong napatay ang dalawang bata. Nilapitan ni Keto si Mia, ngunit pinigilan siya ni Yanaak, sinabing huwag patayin ang bata dahil gagamitin niya ito sa kanyang eksperimento. Takot na takot si Mia habang muling sinigawan ng kanyang kuya na tumakbo na siya. Tuwang-tuwa si Yanaak nang malaman na buhay pa ang kuya ni Mia at sinabing isa itong prime specimen para sa kanyang pananaliksik. Nagkatitigan ang magkapatid, kahit ayaw ni Mia iwan ang kuya niya, tumakbo siya palayo dala ang luha at tapang. Sa huling lakas ng kanyang kuya, ginamit niya ang mga turo ni Gold, ang pagiging malikhain sa laban. Binato niya ang espada kay Keto, at nang iwasan ito, ginamit niya ang kalasag bilang sandata, dahilan para mapatumba si Keto. Natawa siya, ngunit lalo itong ikinagalit ni Keto kaya agad siyang umatake. Pinigilan siya ni Yanaak, sabay sabing habulin din si Mia, dahil kapag nakatakas ito, malalantad silang tunay na pumapatay ng mga adventurer. Habang tumatakbo si Mia, biglang may humarang sa kanyang harapan, at sa isang iglap, nasa likuran na niya si Keto. Lumikha ito ng maraming grandiose, mga nagliliwanag na blades na umiikot sa paligid niya. Habang papalapit si Keto, mabilis namang lumikha si Mia ng mga ice sword at pinakawalan ito patungo kay Keto, ngunit madali lamang iyong nawasak ng lalaki. Muling tumakbo si Mia, ngunit sa isang mabilis na galaw, pinatumba siya ni Keto. Dito sinabi ni Mia na hindi ka isang legendary hero. Isa ka lang buli na nananakit ng mahihina. Tila tumama ito kay Keto, at biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga panahong sinasabi rin sa kanya yon ng mga tao sa paligid niya, na umaasa lamang siya sa kanilang captain, at naabot na niya ang kanyang level limit. Sa sobrang galit, tuluyang nagwala si Keto at umatake gamit ang kanyang grandiose. Habang napupuno ng takot ang mukha ni Mia, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na hindi siya pwedeng mamatay, dahil sinakripisyo ng kanyang mga kaibigan at ng kuya niya ang kanilang buhay upang mailigtas siya. Kailangan niyang maiparating agad kay Light, o mas kilala bilang Mr. Dark sa mundong ibabaw, ang nangyari. Sa sandaling yon, biglang nag-activate ang bracelet na ibinigay ni Light, senyales na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nang malaman ito ni Light, agad niyang inutos sa mga kasamahan na umalis na sila papunta sa dungeon. Mabuti na lang at hindi pa tuluyang nawawala ang buhay ng kuya ni Mia. Napalingon si Keto sa paligid nang hindi na niya makita si Mia, at tumaas ang boses niya Naak nang malaman na nakatakas siya. Nag-aalala siyang kapag nalaman ng guild ang ginawa, maaaring makarating pa ito sa Elven Queendom. Nagsimulang mangamba si Keto dahil paniguradong hahanapin sila ng White Knight at ng Infernal Captain nito na may level 3,000 at 2,000. Hindi na niya alam ang gagawin, kaya ipinaliwanag niya Naak na kailangan lang nilang tapusin ang research. Kapag natapos, tataas daw ang kanyang level at malulutas ang lahat ng problema. Sumang-ayon si Keto at napangiti. Bago pa sila tuluyang umalis, biglang lumitaw si Light at mariing sinabi na walang aalis. Bitbit ni Gold si Elio, ang kuya ni Mia, at inulat niyang buhay pa ito. Agad na ginamitan ni Light ng pagpapagaling si Elio, at sinimulan niyang tanungin kung bakit ginawa sa mga bata ang ganoong kalupitan. Nagsisikap ang mga ito na mabuhay ng tapat at suportahan si Mia para sa kanyang pangarap. Mariin na sinabi ni Light na pagbabayaran nila ang ginawa nila. Nagulat si Keto at Yanaak nang sabihin ni Light na kinuha niya sa ilalim ng kanyang proteksyon ang babaeng hinahabol nila at hindi niya ibubunyag sa guild ang tungkol sa insidente, ngunit sinabing hindi dapat silang mag-alala dahil siya mismo ang maghahatid ng katarungan. Humalakhak si Keto sa tuwa at sinabi na ang kailangan na lang niya ay patayin si Light at ang mga bata. Tumugon si Light na hindi niya hahayaang lumabas ang kanilang krimen sa guild dahil siya mismo ang magpaparusa. Pipilitin niyang magdusa ang mga ito hanggang magmakaawa sila sa kamatayan.
Galit na galit si Light at itinakwil sa pangalan niya na mangyayari ang lahat ng kanyang sinasabi. Nagsimula nang umatake si Keto, ngunit madali lang siyang napigilan ni Light. Ilang ulit pa niyang hinampa si Light ng buong lakas, pero tila walang epekto ang mga atake nito. Bumuntong hininga si Light, saka madali niyang napaatras si Keto gamit ang isang simpleng galaw at isang malakas na atake sa sikmura gamit ang kanyang staff. May halong pang-aasar na sinabi ni Light, "Galingan mo naman, baka mapatay kita nang hindi ko sinasadya, Mr. Taogai." Dahil sa inis, agad na pinalabas ni Keto ang mga Grandiose at inatake si Light. Sa bawat pag-iwas nito, makikita ang iba't ibang elemento ng Grandiose, may ice, kidlat, apoy, at bato. Ngunit kampanting sinabi ni Nemumu na hindi iyon problema para kay Light. Samantala, labis na naguguluhan si Yanaak sa kanyang nakikita. Hindi siya makapaniwala na isang human ang kayang makipagsabayan sa isang elf na gumagamit ng Phantasma-class weapon. Ilang sandali pa, naglabas ng sariling atake si Light, ang Ice Sword. Nagulat si Keto dahil wala man lang incantation na binigkas si Light. Sa bawat banggaan, madaling nadudurob ng mga Ice Sword ni Light ang Grandiose ni Keto. Kahit gumamit pa ito ng mga trick at umatake mula sa likuran, nabasa pa rin ni Light ang bawat galaw. Naiwang tulala sina Keto at Yanaak, habang pinagmamasdan ang kapangyarihan ni Light, ang kanyang mga Ice Sword ay tila nagiging barrier na pumoprotekta sa kanya. Hindi makapaniwala si Keto at pasigaw niyang sinabi, "Isa ba itong biro? Paanong ang isang feature legendary hero ay natatalo ng isang ordinaryong tao?" At sa tindi ng galit, sinigaw pa niya, "Ang maestro noong sinauna ay ipinagkaloob ng langit ang Grandiose." Nagulat si Light sa narinig, agad siyang napatingin kay Keto at mariin tinanong, "Binanggit mo ang salitang maestro, paano mo nalaman ang tungkol doon?" Umiti si Keto, sabay tumawa ng malakas at sagot niya, "Siyempre alam ko. Pinanganak akong may dugo ng isang maestro at tinatawag nila akong submaestro." Nag-iwan iyon ng malalim na katanungan kay Light, bagay na kitang-kita sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya maipaliwanag kung paano nalaman ni Keto ang tungkol sa mga maestro, at lalo lamang itong nagpatindi ng kanyang pagdududa at pagkabahala. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.